Anyway, ito mga kapatid, isang balita no, galing kay Banat Bay. Ito, importante ito mga kababayan na maikli lang itong sinabi ni Banat Bay dito pero kailangan nating idibang to mga kapatid. Itong kuha nila. So, nung nakaraan nga kasi mga kababayan, sabi dito, 55 no, out of 55 members unanimously approved the impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte. So, wala na. Meron ng pundo, mga kapatid, ano? Pagdating dito sa kailangang i-meet na numbers ng House of the Representatives kasi ang kailangan yata nila is 106. So, meron na sila ngayong reserve, mga kababayan, no, na 55, no? Kasi dapat ilan ba 'yon? 3/4 ba, no, ng total members ng House of the Representatives ang dapat bumoto na pabor sa impeachment ni BP Sara. So ngayon, meron na silang 55. No, kung 106 lang yung kulang, mga 100 mga 51 na lang ang kailangan nilang mabuo mga kapatid, ano, na mga congressman. So dito mga kababayan, merong pinakalat itong si Banat Bay. Hindi ko sinasabi na legit itong sinasabi ni Banat Bay dito. Kasi nga, di ba mga kapatid, itong mga DDS, number one no, outlet pagdating sa fake news. Sila talaga yan. Pero dito mga kapatid, kailangan natin pag-usapan to dahil nga para bang lumalabas dito na itong ang INC ay may pananakot sa mga na ginagawa laban sa mga congressman. Hindi ko sinasabi na confirm ito ng INC pero sabi nila Banat Bay mga kababayan, confirm na daw to. Mamaya malalaman natin yan kung nagsisinungaling, no, or totoo itong sinasabi dito ni Banat Bay. Eto, pakinggan natin. Meron tayong announcement mga kababayan na eto ho, 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita, ay talagang totoo. Pag ikaw nagsabi ng balita, no, 5% totoo, 95% fake news. Legit daw itong balita niya mga kapatid. Kilala Ito. nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita, ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at Sabi daw. Sabi daw ng INC. No? Anong sinabi Banat Bay? Sige, tuloy mo muna. talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Sabi daw ng INC at nais pa daw iparating ito ng INC sa lahat ng mga congressman. Na ano? Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang Ito, kinontent ko na para mas mabilis mapanood ng mga congressman na nanonood dito sa ating channel. Ano? lahat daw ng pipirma Lahat daw ng pipirma saan? sa impeachment ni BP Sara Sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Duterte ay blacklisted na sa INC. Nako. Kawawa naman. Sabi ni Banat Bay mga kapatid, no? Ito daw galing daw to sa INC. Lahat daw ng congressman, kumbaga binibigyan ng ultimatum mga kababayan, no, ng INC itong ating mga congressman. Lahat daw ng mga congressman na pipirma na pabor sa impeachment ni BP Sara, iba-blacklist daw ng INC. So ito mga kapatid, sabihin natin legit ito. Kung sinasabi ni Banat Bay, consider natin as legit. Unang-una mga kababayan, sino ba ang INC para bigyan mo ng ultimatum or bigyan yun ng ultimatum ang mga congressman? Di ba may separation of state and the, separation of church and the state tayo na sinasabi or batas? So bakit ngayon binibigyan nyo ng ultimatum ang mga congressman? Sino kayo para manduan nyo or takutin nyo ang mga congressman? Di ba? Meron yung sariling desisyon yung mga yan. Hindi nyo pwedeng diktahan yan. Kasi lumalabas ngayon na diktador kayo.
hindi naman kayo parte ng gobyerno eh. No? Kayo po ay mga part ng religious group. No? Doon kayo nabibilong. Hindi kayo parte ng gobyerno ng Pilipinas. Oh. Tinatakot nyo, no? Na pag sila nakipag-participate, wala nang boto makukuha sa inyo. Ilan lang ba or ilan ba ang kaya nyong ibigay na boto? Sa pagkakaalam ko, mga kapatid, out of 100 million plus na populasyon ng ating bansa, ito dong INC, mga kababayan, ay meron daw around 7 million na miyembro. May 7 million silang mga miyembro, mga kapatid. So yung mga 7 million na yan, hindi naman kawalan yan. Diba? Hindi naman kawalan yan. Kaya huwag niyong takutin yung mga congressman. Ito mga kababayan I have nothing against, mga kapatid, sa pamunuan ng INC. Yung reaction ko ngayon, nagbabase ito dito sa sinasabi ni Banatbay. Oh. Kung ayaw nyo, kung iba-blacklist nyo sila, di blacklist nyo. Ang tanong dito, mga kababayan, lahat ba, halimbawa, lahat ng congressman, mag-back out sa kanilang pagpirma sa impeachment ni Sara? Ilan yung mga congressman? Mahigit yun, di ba? Mahigit yun, tawag nito, 300. Yung bilang ng congressman dyan sa House. Kung sakali bang mag-back out yung mga tao na ito at tumangging suportahan na itong impeachment laban kay BP Sara, ibig sabihin ba, itong 300 na mga congressman natin, makakatikim ng boto galing sa inyo? Diba? Anong silbi ng pananakot nyo, dito sa mga congressman na ito kung hindi nyo rin naman sila sinuportahan ng mga nakaraang halalan? Ito mga kapatid, sabi dito, di ba, 55 out of 55 members unanimously approved the impeachment complaint versus BP Sara. Mga kababayan, ibig sabihin itong 55 na congressman na ito, noon bago sila pumirma nitong, bago sila pumirma dito sa article of impeachment laban kay Sara, ibig sabihin itong 55 na ito, mga kapatid, binoto to lahat ng INC. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya nanalo itong mga congressman na ito dahil doon sa miyembro ng INC. Diyan yun na lang isipin, mga kapatid. Diba? Napakalabo po, mga kababayan, itong sinasabi dito ni Banatbay. Kasi nga itong 55 members na to, mga kapatid, hindi po yan lahat sinuportahan ng INC. Meron lang pong iilang mga mga kababayan na nilalabas ang Iglesia ni Cristo, nalistahan ng kanilang mga ibuboto tuwing halalan. Meron lang iilan dyan. Pero hindi lahat, mga kapatid, ibuboto ng INC. So what's the sense, na magpalabas kayo ng ganyan? Kung totoo man itong sinasabi ni Banatbay, what's the sense, na magpalabas kayo ng ganyang ultimatum laban sa mga congressman? Kung ako nga ang magbibigay ng opinion dyan sa mga sinasabi nyo yan, kung sakali man totoo yan, itong mga pinapakalat ni Banatbay, kung sakali man totoo yan, anong paki ng mga congressman sa inyo? Di ba? May dapat ba silang katakutan dahil sa ganyang ultimatum ninyo? Di ba? Wala. Kasi halos lahat ng mga congressman at mga kababayan, hindi naman po sinuportahan ng INC. Si Marcoleta lang yata ito si Panot. Siya lang yata ang sigurado dyan na nakakuha ng suporta galing sa pamunuan ng INC dahil siyempre INC sila Diba? Anong sense ng pananakot nyo dito sa mga pipirma sa impeachment ni Sara kung noon pa man, wala pang impeachment ni Sara, hindi nyo na binoto yung mga yan? Diba? Ganun lang yan, mga kababayan. Kaya hindi ako naniniwala,
Walang karapatan ang INC, mga kapatid, na mangialam sa usaping politika ng ating bansa. Tapos ngayon, mananakot pa kayo ayon dito sa kwento ni Banat Bay. Oh. Pero mga kababayan, the other way around tayo, mga kapatid. Itong sinasabi dito ni Banat Bay, malaking fake news to. Out, i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Malaking fake news sa mga kapatid. Ito, pakinggan nyo muna. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Diba? Lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara ay blacklisted na sa INC. Ang tanong ko lang sa'yo, Banat Bay, bakit ikaw alam mo yung mga bagay na to? Bakit si Katonying, no, or si Marcoleta walang sinasabing ganito? Ngayon, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo naman, no, sino ang paniniwalaan nyo? Kanino kayo maniniwala, mga kababayan? Dito kay Banat Bay na nagkakalat lang ng chismis? O dito, mga kapatid, sa mga totoong miyembro ng INC na sila Katonying at si Marcoleta? Sila Marcoleta nga, walang pinalabas sa ganyan. Si Katonying, ito si Katonying, di ba? Nakita naman natin ito si Anthony Taberna, mga kapatid, na isang patas pagdating sa kanyang pagbabalita. O, ni minsan ba, mga kababayan, no? Merong ipinahayag si Katonying na ganito, yung pamunuan namin sa INC, ganito, ganyan. Pagka pumirma kayo, hindi na kayo, wag na kayong umasa na makakuha pa kayo ng boto sa amin dahil ipapa-blacklist namin kayo. Walang lumabas na ganyan sa bungangan nila Katonying, mga kapatid. So how come, no, na itong si Banat Bay nagpapakalat ng ganyang balita samantalang yung mga lehitimong miyembro ng INC walang sinasabing ganun? Diba? Tsaka ito lang mga kapatid, pansinin nyo kung totoo yung sinasabi mo, bakit sa ibang tao mo pa nakuha yan? Bakit hindi mismo kay Marcoleta mo nakuha yan? Oo. Diba? Yan yung mga bagay, mga kababayan, na masasabi nating literal na fake news. Diba? Tatakutin nyo. No? Tatakutin nyo yung mga tawag nito, yung mga congressman. Na para bang walang anong connect ng INC sa mga desisyon na ginagawa ng House. Oh, impeach talaga yan. Gaya nga ng sabi ko rin sa inyo noon, mga kapatid, itong impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, no? Ito po ay hindi po nangangahulugan na kapag dumaan na siya sa trial, automatic, no, mai-impeach na kaagad siya at matatanggal na siya sa kanyang posisyon. Hindi po ganyan ang impeachment, mga kapatid. Ang impeachment trial, from the word trial, idadaan ka dyan sa cross-examination. No, at sa cross-examination na yan, kailangan mong depensahan yung sarili mo. Ngayon, mga kababayan, kung maayos na madepensahan ni Sara Duterte itong kanyang sarili, no, sa impeachment at malusutan niya ito, mga kapatid, di ba? Napakaganda po nun para sa kanyang political career. Dahil sa oras na malusutan ito ni Sara, mga kababayan, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng mga ibinatong akusasyon sa kanya ay puro lamang paninira yon. Oh, at dahil diyan mas dadami yung mga makikisimpatya sa kanya. Oh. 'Di ba? Pero kung ganito na, tinataguan mo. Oh, kinukontra mo. Walang mangyayari diyan. Oh. Tsaka mabalik tayo dito kay Banat Bay, napalayo tayo. Bago kayo magpakalat ng disinformation, Banat Bay, kailangan i-verify nyo naman. I-verify nyo muna. No? Dapat kumbaga, kung mga ganitong bagay, ang unahin nyo dapat tanungin dyan is yung mga kaalyado nyo na miyembro ng INC. O si Marcoleta, pwede mong tanungin yan. Senator or Atty. Marcoleta. No?
may katotohanan ba 'tong sinasabi na yung simbahan nyo daw magba-blacklist daw ng mga congressman kapag bumoto sila ng pabor sa impeachment ni Sara? Di ba? Dapat ganon, banat ba? Hindi yung gagawa-gawa kayo ng kwento dyan eh. Oh. Tsaka, kahit sabihin yung totoo yan, wala namang pakialam ang INC sa gobyerno Sino sila? Oh. Tapos, ano lang ba yung 7 million na boto? Kayang ibigay yan ng majority ng mga Pilipino, no? Kapag nakita nila na totoo, no? Yung mga nasabing politiko doon sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Hindi kawalan yung 7 million. Pero ganun pa man, dapat, no, yung mga ganitong mga balita, dapat una natin itong naririnig sa mga legit na INC. Pero kung pag ganito naman na, kung sino-sino na lang, na attack dog ni Duterte magsasabi niyan, wag na mga kapatid, wag yun ang paniwalaan yan. Anyway guys, hanggang dito lang po yung video natin. Inaantok na po talaga ako mga kababayan. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, kung agree kayo, good. Pag hindi naman, good pa rin. May kanya-kanya tayong opinion mga kapatid at nire-respeto po natin yan dahil may demokrasya tayo eh. Ayon po yan sa ating pambansang walang kwentang senador na si Senator Robin Padilla. Adios.